oras mga kaibigan. Sa buong kapuluhan, we have 22 before the hour of 10 o'clock. June 2, 2016. It's the cold and shivering Thursday evening. The 2nd of June, 2016. Kamusta ka? Are you okay? Are you doing fine? Binabati ko mga kaibigan, lahat ng mga nag-running man challenge ng mukha lang tanga, hello? May binabagayan niya. Aminin natin. Hindi lahat. Ako di ba kaysa ano yung nagawa? Ano ba yung naunang Korean craze na yung... Hindi, yung isa. Yung... Ha? Hindi yung yung sa mukha lang, ano nga yan? Giyomi. Di ba? Pag mga kang Korean, bagay sa'yo yan. Diba? Pero pag hindi naman, wag na tol. Diba? Bawas-bawas din sa kaanuhan. Sos garbansos. Ay, nako. Tawagan niyo ako dali over 8326171 or 1-800-10-100-5683. What I posted tonight is this. Not because you're hurt does not give you the right to hurt others. Tama ba yun? English, hindi ko naman nag-gets. Yan. Maligayang pakikinig po. Batiin mo si Baby Love. Nakikinig yun. Yan. Hello Baby Love. Yan. Ikayo na may love life. Maulang gabi sa ating lahat. Nanonood ako ng press conference ni incoming mayor or president pala, sorry. Mayor Rodrigo Duterte. Mamaya na kayo tayo magprograma. Ano ba mas mahalaga ngayon? Yung press con o yung love life ninyo? Press con. Kaya sabi ni Mayor or incoming President Mayor Rodrigo Duterte. Ano daw? Huwag na siya i-cover. Wala raw media coverage sa kanya. Pag ganyan, mas lalo natin i-cover siya. Alam mo naman ang Pinoy, di ba? Totoo naman, di ba? Mas lalo natin siya i-cover. Hilig natin yan eh. Ang tawag nito? Umiihi ang Pinoy sa kung saan may nakalagay na bawal umihi. Ang babanat sa kain kung saan may nakalagay na no unloading or no loading zone. Ang tawiran kung saan may nakalagay na walang tatawid na kamamatay. Kahit gayon mo may namatay na dito, atawid pa rin kayo. Diba? Ang tapunan ng basura, makikita mong tambak ng basura kung saan may nakalagay na bawal magtapon ng basura. Yan. So, alam na. Ay, nako. Maligayang pakikinig po mga kaibigan. Pag-usapan nga natin yan, ano kaya ito, Is it a good move for our, di ba? Na ang ating, for the first time, I guess, for the first time, sa aking, consciousness, mga kaibigan, that the highest position in our government is not indebted, di ba? Or at feels like hindi siya indebted sa media. Hindi niya inahalaga yung reputasyon at di ba? Well, siguro okay yan, no? Pero sana wala naman yung riff, no? Walang alitan. Wala siguro alitan. Magkaroon lang ng konting issue. Tawagan niyo ako dali over 8326171 1-800-10-100-5683. Magandang evening po sa inyo lahat. Papa Jack, kamusta ka na po? Yan, close tayo. Hi Papa Jack, it's me. Sabi dito. Mirna from California. Hi Mirna from California. Si Blenda, maligayang pakikinig po. Yan. Lagi ako nakikinig ng programa tuwing 9 p.m. basta pagkatapos na work sa Singapore. Ilo po. Sa mga taga Singapore. Makapunta ka na Singapore. Si Jeremy. Jeremy, ano na? Pakibati naman, yan. Nandito ako sa bahay. Sabi niya, nag-aabang sa'yo kasama si mama ko. Pakibati naman, Amelita Madriaga. Anak ko si Jer. Ayan. Zekaraya Madriaga. Dito sa Nueva Ecija, internet gamit ko. Wow, ha? May internet, mayaman. Nakaluwag-luwag. Kapang internet ka. Si John Rowe nakaantabay ngayon. And hello po.
Sweet Dreams, sabi dito ni John Ro Rivera. May caller tayo all the way from Saudi Arabia. Okay to. Si Charet. Hello! Hello, Papa Jack. Hi, Charet! Magandang gabi po. Ate, may computer na bukas? May Wala na po, pinatay ko na po. Laka, mamamatay computer ka na. Papa Jack, kamusta po? Okay naman ako. Kanina pa po ako tumatawag sa inyo. Eh, kasi naman ate, ba't kanina ka pa tumatawag? 9 p.m. ang start ng show ko. Kasi nga po, hirap-hirap po makatawag, Papa Jack. Ganun talaga, kasi sumikat na ako. Just lang. Hi, Charet! Taga saan ka ba? Sa Pilipinas? Ay, ano po, taga Mindoro po, Papa Jack. Mindoro. Ano ba ang masarap na pagkain sa Mindoro? Sa amin po, mga ginataan, Papa Jack. Ginataan. Meron ba kayong Ginataang alimango. Yeah, masarap ginataang hipon. Opo. Yan po, namimiss ko na po. Ginataang di ba mga ginataang isda? Tulingan. Ay, opo. Opo, diba? opo. Tuna. Saka sinaing, Papa Jack. Alam mo sinaing, Papa Jack? Sinaing na tulingan. Opo, yan. Diba sinaing na tuna, yan. Pero bang gusto ko yan. Seafoods para marami sa inyo. Opo, kasi po malapit po kami sa dagat. Tangit naman kung marami sa inyo. Di ba, karne ng baka, dagat kayo. Unless may baka sa inyo na amphibian, yan. Di ba? Ay, ang saya pala kausap kayo, Papa Jack. Nakakakaba. Huwag kang kabahan, hindi kita inaano dito. Pero lang. Anyways, Charet, ikaw ay nagtatrabaho sa Saudi. Nasa Saudi ka ngayon, di ba? Opo. Anong trabaho mo dyan, Neng? Papa Jack, ano lang po ako dito katulong. Huwag mo nilalang loko. Ay. No. Marami mga boss sa kumpanya, mga kaibigan, ang hindi makakapagtrabaho ng matino pag wala kayo sa bahay nila. Ay, opo. Di ba? Oo. Opo. You make things work and function for the bosses. Kaya huwag nilalang lang ang pagiging kasambahay. Opo. Anyways, gaano ka nakatagal dyan? 6 years na po ako bukas, Papa Jack. Kailan ka huling umuwi dito? Umuwi po ako dyan last December lang po. Ha? Last December po, nitong December 2015. December lang. Every Pasko ka na uwi dito? Hindi po, Papa Jack. Nung first na punta ko dito ay 3 years na po ako. 3 years po ako dito sa kapwa ko umuwi. 2013 po. Okay, sige. Okay, ngayon ate, ikaw ay tumawag sa akin para ano? Papa Jack, mag-share lang po ako ng karanasan. Karanasan? Wala naman. Opo, Itag mo na lang ako ng video, te. May karanasan ka pala. Ano bang karanasan niyan? Baka may kalaswaan yan, wag na. Wala naman, Papa Jack. Wala naman po. Yung na-experience ko lang po sa love life. Love life. Yan. May love life ka ba ngayon? Ay, ngayon po wala po, Papa Jack. Wala. Palagi po ako nakikinig sa inyo, Papa Jack. Baka kayo na wala ka ng love life, kakapakinig mo sa akin. Minsan yan ang effect niyan eh. Baka nga. Opo, baka nga, Papa Jack, kakapakinig ko sa inyo. Sige. Hindi, 2010 pa po ako laging nakikinig sa inyo, Papa Jack. Sige, okay. Ano ba ang gusto mong pag-usapan natin ngayong gabi? Yung na-experience ko lang po sa love life ko, sa jowa ko po. Nagkaroon po ako ng jowa dito. Pinoy din po siya, 4 years po kami. Tapos nakilala ko po siya, parang nireto lang po siya sa akin ng kaibigan ko din po. Nireto para mabasa yung kaibigan mo, no? Oo. Opo. Yung nireto po siya na kasi nga din po nung last na pumunta po ako dito broken hearted din po ako noon. Pero noon na 2 years na Teka lang, nung nagpunta ka ng Saudi the first time, broken hearted ka. Opo. Ayun pa. Napakalayo-layo ang lola mo. Ganda. Oo. Alam mo kung lahat ng taong broken hearted magpupunta ng Saudi, walang tao sa Pilipinas. Konti lang maiiwan dito, mga mga official ng gobyerno siguro, hindi pwedeng umalis. Diba? Kasi at one point, ang daming broken hearted sa Pilipinas, di ba?
So, tapos, Yun nga po, Papa Jack. Sabi niya, bakit hindi mo i-try na magjowa ulit? Kasi matagal-tagal na rin yan, mag-move on ka na, girl. Sabi niya ganyan, matagal-tagal na. Tapos, ayun po, pinakilala niya sa akin yung friend niya nga daw na yung naging jowa ko, pinakilala niya sa akin noon. Na, ayan, ganyan, mabait, ganyan. Tapos yun po yung jowa ko ano na yan? yan. Pinoy din, Pinoy. Opo, Pinoy din po siya. Dito din po siya nagtatrabaho. May balbas yan, meron. Wala naman po. Si Mike tsaka si Angel Rama ay nakaantabay, may balbas to. Ay, yung At matanong ko lang sa'yo, pag babae ba, asset ba sa inyo pag may balbas o ayaw nyo? Ay, para po sa akin, ayoko yung may balbas. Depende. Huwag lang masyadong mahaba. Mamili ka, anong meron, balbas o ano, yan? Meron konti, Papa Jack. Hindi, Para sa akin, mamili meron. ka, ano mas gusto mo? Balbas or may an-an, yan. Ayoko ng an-an. Balbas na lang, di ba? Balbas na. May iba-iba lang. Oo, sige, tapos. Ayun na nga po, nireto na nga po yan. Pero yun po yung yung kaibigan niya na yun, inintroduce niya po sa akin na may asawa pero hiwalay. Oh, yan na, naghiwalay daw po sila. Tapos matagal nang hiwalay, as in hiwalay na. Kasi parang ako doon, parang nagdalawang isip po ba. Tapos yun, pinakilala niya ako, pero sa Facebook lang po. Yan, tapos yun, introduce niya ako na ganito ganyan. Parang nag-aalangan po ako na pero yun, mga isang taon po kami nagkaka-chat, nagkakakilala. Tapos niligaw na po siya sa akin noong isang taon. Isang taon? Opo. Ganda Parang mo, nag-aalangan po ako kasi nga may asawa, baka mamaya magkita sila or ganyan. Pero parang nakikita ko naman po na porsigido naman siya. Nagawin kang kabir, ganyan yan Mabait naman. Alam mo, may asawa. Wala po. Daw po, hiwalay po. Yun ang pinipilitan niya sa akin. Bakit daw ayaw ko maniwala na hiwalay na nga siya na matagal. Pero nung time na yan, hindi pa kasi nakikita, Hindi pa Hindi po. pa kayo nakikita ng personal, kaya medyo apprehensive ka, gano'n. Tapos nung 2013, nung 2012, yun, sinagot ko na rin kasi nga parang okay naman, ganyan. So, before kami umuwi ng 2013, kami na, mag-iisang taon na rin kami. So, never pala kayo nagkita, gano'n. 2013 po, first nakita po namin noon. Kumbaga, Nagkita po kami sa magjowa kayo, pero nagkita kayo later on na lang. Opo, later on ng 2013 po, umuwi po kami. Nauna akong umuwi sa kanya. Nauna pala siyang umuwi. Tapos sinundo ko siya sa airport. Yun, nagkita po kami. Pero before nung nagkita po kami, usapan namin at siya rin po ang nagsabi sa akin na i-introduce na nga rin daw niya po ako sa pamilya niya. Hindi, yun. Tapos sabi ko parang siyempre matagal na rin po, matagal ka dito, tapos parang miss na miss mo yung pamilya mo. Tapos sabi ko, before tayo magpakilanlan, ganyan, umuwi na muna tayo sa probinsya natin, yung parang magbanding muna tayo sa pamilya natin, gano'n. Ayun, tapos po, nung kasi nga 2 months lang yung aming bakasyon. Di babalik na ulit kami dito sa may re-entry po kami dito ulit sa Saudi. Babalik na po kami. Parang masyado akong na-enjoy. Masyado kaming na-enjoy. Sa pamilya, parang miss na miss ko yung pamilya ko. Parang, ba yan? Bakit ang bilis ng panahon? Bakit namalayan ko na lang po, 1 week na lang, uuwi na kami ulit. Babalik na ulit kami ng Saudi. Baka nakatulog ka kasi. Diba? Ang pangit ng jokes, Hindi po kasi banding sa pamilya, ganyan. Pero nag-ano pa rin po kami na nagtatawagan, ganyan. Nire-report ko anong ginagawa namin, ganyan. Tapos nung 1 week na lang, tinawagan ko siya na sabi ko, ano nang plano mo? Ipapakilala mo. Kasi po malayo po sila sa amin. Kaya, ipapakilala mo na ba ako sa pamilya mo? Sabi ko pong ganun. Tapos po nung sabi niya, pwede bang next time na lang? Total naman uuwi pa naman tayo sa susunod na panahon, na pagkatapos. So hindi ka na pakilala?
Hindi po, nung time na yon. Bad trip na ba? Oh, bad trip. Oh, yes. Umuwi po kami lumuwas na po kami ng Manila, tapos hinatid niya na ako sa airport. Tapos ilang araw pa siya bago siya umuwi, bago siya bumalik din dito. Tapos pagdating po dito, tuloy po yung relasyon namin dito. Pero wala ka nakilalang pamilya niya. Wala po. Na yun ang kanyang yun ang kanyang pinangako sa iyo, wala. Opo. Ang nagtataka nga po ako sa kanya, bakit iniisa sa friend list niya, wala siyang mga kapatid, gano'n. Baka wala daw isang kapatid, baka gano'n talaga. Tapos yun nga po, Papa Jack, sabi ko, lagi ko siyang yung tawag dito, dinidiskusyon na bakit wala man lang isang kapatid. Sabi niya, bakit ayaw mo ba ng personal? Ayaw mo ba nadalhin kita ng personal? Ganun po. Yung Facebook na yan, Facebook lang yan, di naman para po sa akin kasi, ako din po kasi hindi po ako type ng babae na yung lahat ipopost mo sa Facebook, lahat ganun to ganyan sa Facebook. Di ganyan, tuloy pa po yung relasyon namin dito hanggang, alam mo Papa Jack dito, kasi hindi ko rin talaga yun naisip na mangyayari sa amin itong na to. Kasi nga, nag-i-effort po siya, kagaya na lang ng dito, alam mo naman dito sa Saudi Papa Jack, napakahigpit. Kasi po yung... Pag nahuli ka dyan natin, ako, paktay ka diha dong. Ay, oo po. Sabihin sa'yo, ikaw, masyado kang gumagawa ng mga likod dito. Opo. Hindi maganda yun. Bawal dito ang jowa-jowa. Magkagumunta ka dun sa bandang likudan, tapos gumawa ka ng pita bread. Sabihin sa'yo. Tapos ayun nga Papa Jack. Ayun nga po Papa Jack, di pag panahon ng bakasyon, doon kami sa lugar nila kasi doon nagbabakasyon yung yung amo ko. Pag iti-text ko siya or i-chat ko siya na nandito kami sa amin o pupunta kami ng ganitong mall, pupunta yan siya Papa Jack kahit malayo, susunod-sunod lang yan siya. Nakita ka lang niya. Opo, makita niya lang ako. Tapos ganda mo Ganda mo Yun nga po Papa Jack, tapos alam mo ba yun yung siyempre ang hirap-hirap ng ganong feeling na kahit gustong-gusto mo na siyang hawakan or yakapin, hindi pwede. Bawal. Alam mo tawag dyan? Opo. Forbidden love yan. Yun yung kanta ni Jomit Baldivino. Forbidden love. Forbidden kiss. May time pa nga Papa Jack, di yung mga amo ko nasa Starbucks, tapos may siyempre nag-uupuan sila doon, nagkakape sila, tapos sila naman ng kasama niya nandun din sa may pero medyo malayo-layo sila sa sa amin, siyempre baka mahalata. Tapos naman yung alaga ko naman nagpapasaway, nagtatakbo-takbo na gala ganyan. Tapos napapunta dun sa nila, sa pwesto nila. Ay yung alaga ko pa naman lahat ng lalaki pa, baba niya. Tapos tinatawag-tawag siyang baba, hindi nilalaro-laro niya. Siyempre, alam mo yung gano'n na napapahawa ka na siya. Ako naman siyempre, kunwari, lalapit ka din para harap-harapan. Alam mo, tawag dyan. Opo. Lande yan. Ang tawag dyan ay lande yan. Lande, ganon. Ayun nga po pa. Opo, Papa Jack, landi overload ba yun? Hindi naman kasi, Papa Jack, ayun, ayan, yung ganong feeling ba na gustong-gusto mo na siyang hawakan, nabuhay lang po kami sa chat, sa araw-araw na tawagan, ganyan, sa loob ng 4 years. Tapos nung last December na nga po ang aming umuwi. Nauna po akong umuwi. Tapos yun, ang usapan po namin, susunduin ko na naman siya. Ayun. So sinundo ko siya. Ayun, di okay naman. Tapos sabi nga namin na magbanding muna kami sa pamilya namin, magpalipas kami ng Pasko. And then by January, saka kami magmi-meet kasi 4 months yung aming bakasyon. Ay Papa Jack, baka hindi kaya ako mapuputol kasi nga load lang po yung ginamit ko. Malay ko sa'yo. Bakit sa akin mo tinatanong yan? Ako ba yung provider mo ng Nag-load po kasi ako para lang. Ika lang muna, ate. Okay, nagkwento ko ng love life. Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Ngayon po hindi na po. Palang yaka, wala nang palang point ito. Papa
Jack, share ko nga lang po. Share ko lang po. Wala naman po akong problema. Parang share ko lang po. Kung wala kang problema, ate, halika gagawin kita. Wala kang tanong, Ayun nga. kumbaga. Gusto mo lang makipagkwentuhan. Opo, i-share ko lang po sa inyo. Padala mo ako ng ticket, Tapos- puntahan kita dyan, magkwentuhan tayo sa Starbucks. Dito na kasi. Ayun nga po, Papa Jack, yun nga Pasko, wala pa pong Pasko, mga kalagitnaan po ng December, may nag-chat sa akin, ibang account, pero siya ang naka-profile. Tapos po nung tiningnan ko po yung account na yun, nandun lahat, nandun yung babae, nandun yung mga anak niya, at nandoon yung totoong pangalan niya, Papa Jack. Ha? Yung Ang pangalan ibig mo niya, sabihin, huwag ko na sabihin dito, hindi na kailangan. Ang ibig mo sabihin sa akin, ate, sa loob ng 4 na taon, hindi mo alam ang pangalan niya? ang sinabi niya pong pangalan ay iba. Oh my God. Alam mo, Iba po yung ako talaga, alam mo, nakipag-date, nagaya na ako sa'yo. Nakipag-date ako dati. Ang sinabi niya ang pangalan sa akin, Angel Luxin. Naniwala ako. Tapos hindi pala siya yun, Diyos. Diyos. Yun nga, Papa Jack. Tanga-tanga ka talaga. Ah. Oo nga po, Papa Jack. Tapos yun nga po, yun nga, ang lakas ng impact ng Papa Jack, yung iba yung pangalan ginagamit niya sa akin. Tapos yung totoong pangalan niya, iba pala. Tapos, ayun nga, doon ko po nalaman na ay, Papa Jack, saway naman. Sabi ko, pag tumawag ka, Papa Jack, hindi na ako iiyak eh. Iiyak ka, wala kang choice. Ganon dito eh. Ganon dito. Iiyak ka talaga. Tapos nga yung Papa Jack, kinumpronta ko po siya. Pero hindi naman po bakit parang, ano tong nandito, bakit iba, bakit ako, parang ang gulo. Tapos yung po pala, babae po pala yung katsat ko noon, asawa niya, yung totoong asawa niya. So, ibig sabihin na Bukelya. Nabuking! Bukelya. Tapos? Tapos nga yung Papa Jack, sabi ko, grabe, yun. Pero hindi naman ako inaway ng babae, Papa Jack. Tapos yung okay naman yung pag-uusap namin, kinuwento ko sa lahat. Tapos naghihingi siya ng ebidensya. Lahat ng ebidensya. Binigay mo? Binigay ko yung mga ebidensya. Ang kadate mo pala, si Ding Dong Dantes, gano'n. Hindi po siya kasi maniwala. Sabi ko, sige, bibigyan kita ng ebidensya. Binigyan ko yung naniwala po yung babae, Papa Jack. Pero hindi niya ako inaway. Tapos tapos nalaman ko po na, ang sabi po kasi sa akin ng jowa ko. Kaya di sinabi mo rin sa babae ko ano yung account na gamit. Kaya di sinabi mo rin sa babae yung account na gamit. Opo, sinabi ko po. Oh my God! Tapos yung pala, Papa Jack, yung babae naka-block dun sa account niya. Tapos lahat ng mga kapatid niya naka-block lahat. Kaya wala akong makikita. Hindi talaga? makikita. Galing ha? Oo. Alam mo, hindi ko alam gawin yan. Mag-block na kung sino-sino. Papa Jack, ang galing nga, 4 years niya akong ginago. Tapos, ayun, nung time po na yun na Papa Jack na nalaman ko lahat. Tapos yun, binitawan ko na siya. Tapos hindi ko na siya, sabi ko ayoko makasira ng pamilya. Kasi ang alam ko, ganyan ang sinabi mo sa akin. Sinabi mo, naniwala ko lahat sa sinabi mo na hiwalay na kayo matagal ng panahon. Ganyan. Ang galing niya Papa Jack. Ang galing, ang bait-bait niya. Ang galing niya Actually, ate, ang galing niya, tapos ikaw ang tanga mo din. Ganun lang yan. Oo. Kasi naman, Papa Jack, hindi ko naman alam na kasi nga, palaging sa personal, yung Facebook naman, walang kwenta yan. Facebook lang yun, pwede ka magsinungaling. Yung pala siya, nagsisinungaling. Tapos nga, Papa Jack, ayun, binitawan ko na siya. Tapos yun, ang masakit pa nito, Papa Jack, binabaliktad niya ako sa pamilya niya. Pero yun po ay sabi ng Ikaw daw babae, yung lumandi sa kanya, gano'n. Hindi. ang mga kwento niya sa pamilya, grabe yan, patay na patay sa akin, naghahabol yan. Ayaw tumigil yan, landi talaga yan. Papa Jack, siya nga yung habol ng habol sa akin. Di naman ako naghabol sa kanya. Tapos di po pero yun po, kwento lang ng babae. Sabi ko, kausapin ko yung lalaki na yan kung Tapos sabi ko ng babae, wala akong number, tinatago yung cellphone, ganto ganyan. Tapos
Ang nagtataka naman ako, Papa Jack, bakit sa picture, hindi siya kasama. Hindi sila magkasama. Dapat, ate, next time, gamit kami ibang pangalan kung makikipagloko ka sa Facebook. Ikaw muna si mga tipong Sampinto, ganyan. Diba? Jasmine Jola ka, gano'n. Diba? Alam niyo naman sa internet, mga kaibigan, diba? Bida ang sinungaling, gano'n. Ayun Ay, nga po, nako. Papa Jack. Teka lang. Baka maputol to kasi. Ikaw ba, Charet, kahit pa paano? Jared, Papa Jack. Ano na? Jared? Opo. Kala ko Charet. Jared. Sabi ko, bakit charet si Papa Jack? Akala ko na Charet na kita eh. Jared! Ikaw ba sa lahat ng pinagdaanan mo? Kasi 4 na taon yan, ano? Imagine mo, for 4 years, di ba? Naloko ka niya. Have you learned the lesson? Ay, opo, Papa Ano Jack. lesson yan? Dali, gusto ko Tapos- malaman. Sa'yo manggaling. Dapat kailangan kilalanin kahit pakilala mo siya na nakita mo siya or nakasama mo siya na maikling panahon, dapat alamin mo pa rin yung background niya. At saka kailangan Alam mo kung anong unang lesson? Opo. Ang unang lesson dito, huwag kang jumawa sa internet. Yan. Diba? Papa Jack, kasi Ah. naman reto sa akin yun. Kahit na, wag, sagot ka pa? Opo. I-chokeslam kita Sige dyan, po. loko. Ha? Di ba wag Opo, kang, sige di po. ba wag kang, di ba, lalo kayo mga babae, pag may manliligaw kayo, paligawan nyo ng personal. Hindi nyo na-jowa sa internet. Papa Di ba? Jack, ano naman dito? Ate, Napakahigpit. kasama yan sa sakripisyo ng ng pinasok mo. Hindi mo sama mag-love life, ate. Pero wag nyo juwain sa internet. Pa-effortin nyo. Kahit walang excuse dito, ate. Diba, wala kang idea ng pagkatao niyan. Wala kang idea kung sino siya, anong klaseng tao. Hindi natural, ate, pwede na siya mag-invento ng kahit anong personality. O, di magaling mag-invento, tapos tanga ka naman. O, di yan. Diyos ko po. Di ba, alam niyo naman niya, bida ang sinungaling sa internet. Ama mali. Tama po. Diyos ko, yung mga simpleng bagay na nga lang sa internet, yung mga, may kaibigan nga ako, makadaan lang sa isang magandang hotel, nag-check-in sa hotel eh. Diba? Parang check-in right now at Sofitel, pero daan lang naman sa harap nun. Diba? Ang daming ganyan. Bida, daming mayabang sa internet. Tama mali. Tama po. Oo, diba? Ang dami manluloko. Ang dami naman manluloko, ang dami pantanga. Ikaw, isa ka pa doon. Alam ko naman po, Papa Jack. Kasi Papa Jack, hindi po talaga sumagi sa isip ko yun. Kasi nga, yung kagaya niya, pupunta siya dun sa bahay ng, kahit sa bintana lang po kami hawakan niya lang po yung kamay ko. Uuwi na siya. Ang layo-layo nun sa kanila. 20 ang pamasahe. Pupunta yan. Pag sinabi kong nandito kami sa ganito. Siguro minahal ka naman niya, ate. Kaya lang, ang pinakita niya yung pagkatao sa'yo, ate, hindi niyo itong pagkatao niya, which is mali. Alright? I really hope, ate, that you've learned the lesson. Okay? Okay? Opo. Okay. Okay? Ayoko pa, Papa Jack. Bakit tapos na nga yun? Ilang buwan na. Kailan ba nangyari yan? Kailan kayo nangyari? Nung December po, ito lang po. Hiniwalayin ko po kaagad siya, kaya hindi ko po siya nakausap nung time na nasagsagan kami. Pero nung January po, nag-chat po siya sa akin sa ibang account na magpapaliwanag siya. At bakit daw ako naniniwala sa ibang tao, bakit hindi daw ako maniwala sa kanya mismo. Tapos sinundo niya po ako sa Maynila. Akala niya sa Maynila pa po ako. Nasabi niya dadalhin niya daw po ako sa kanila para lang maniwala daw po ako sa kanya na yung mga sinabi daw po ng babae hindi totoo. Sabi ko, hindi na ako makikinig sa'yo kasi nga may nasasaktan na yung mga anak mo, hindi mo ba naiisip yung dalawang bata? Kahit sabi ko magsasakripisyo ako sa sarili ko, kaya ko naman siguro. Hindi mo rin alam mo, ate, mali yung ginawa niya sa'yo. Mali yung ginawa niya, pero at least alam mo, ate, na kung hindi ka nagpabola sa internet, hindi mangyayari sa iyan. Tama. Opo. Yun talaga yan. Iyak ka na. Yun
yun nga po, papadyak, para ano pa yung iniiyak ko, wala naman, tapos na, matagal. Alam mo kung kung saan ka talaga nag-suffer dito, ate. You wasted 4 years of your life. 4 years. Yan yung panahon, ate. That's the amount of time, ate, that you wasted because of your own foolishness, na kahit anong gawin, ate, you can only benefit from the lesson. Wala nang benefit ng iba to because that's already wasted time. Tapos na ang lahat. Opo, sayang ako yung 4 na taon na sinayang ko sa kanya kung hindi ko sana, kasi naman yung kaibigan ko po, talaga mabait yan, ganito kilala ko yan, mag-ano na daw po ako. Nung time na yun, masaya na ako sa pagiging single, kumbaga, kasi nga, tsaka Papa Jack nung Pasko po ay kasi yun lang yung time lang na yun ang makakasama ko yung pamilya. First Pasko na makakasama ko yung pamilya ko, kasi nga, high school pa lang ako, Papa Jack, hindi na ako nakatira sa amin kasi nga mahirap lang po kami. Tapos nakikitira po ako sa ibang, nag-self-supporting po ako para makapag-aral hanggang nag-college po ako, hanggang nagtrabaho. Yung, siyempre, minsan nakaka-uwi pero hindi po Pasko. Tapos ito pong Pasko na ito, nga po ako nagpasko sa amin. Tapos Ganun na lang, ate. Wait! Apo. Nag-uusap natin lahat kahit ang panahon ng hapon. Wait, ganito gawin natin. I will give you the chance and here tonight natin to at least say sorry, thank you and goodbye to this guy at let go na natin yung chapter ng boy mo na to so you can move on. Anong first name niya? First name lang. Left. Ang sabi mong pangalan sa akin ay yung ginamit niya sa'yo, hindi yung totoong pangalan niya. First name lang. Anong first name ang ginamit niya sa'yo? Josh po. Josh. O, dali. Say sorry, thank you and goodbye to Josh. Josh. Game. Just sorry kung ayoko kung may dapat na ba akong sabihin sorry sa'yo kasi lahat naman ng ginawa ko naman, siguro minsan nagkakamali din ako pero lahat naman ng ikakasaya mo, ginawa ako lahat. Tapos yung 4 years nga na dapat ikaw yung mag-sorry sana sa akin pero para tapos na rin naman. Ilang buwan na rin ngayon. Pero medyo okay na ako. Mas okay na ako ngayon kaysa dati. Nakaraan. Thank you nga pala sa mga bagay na nagkapalapasaya sa akin sa lahat ng mga binigay mo sa akin. Yung siguro minahal mo rin naman ako kahit pa paano pero hanggang doon na lang siguro. Thank you nga pala sa mga sa mga joke, sa mga walang kaparalakang bagay-bagay na nagpasaya sa atin noon. Na sa time na binigay mo rin sa akin, maghapon tayong magkausap. Sa 4 years na yun na hindi talaga sumagi sa isip ko na ganyan ka pala. Na siguro minahal mo nga rin ako kasi nga siguro kasi kahit sinong lalaki hindi ko gawin yung ganyang effort na ginawa mo sa akin. Salamat dun sa pagmamahal na yun. Goodbye kasi nga, goodbye para saan pa? Ayaw ko makasira ng pamilya kaya last time na nalaman ko na may pamilya ka pa pala at binalikan mo pala yung asawa mo. Sinabi mo, yan yung pinag-aawayan natin noon na never mo na siyang babalikan. Yan yung palagi kong tinatanong sa'yo noon na baka bumalik ka pa or pag nakita mo siya, anong magiging reaction mo. Pero binalikan mo pa rin pala. Siguro kayong destiny. Tsaka magpakatotoo ka naman yan, pag-aralan mo sa sarili mo, maging totoo ka sa lahat ng bagay. Huwag kang palaging nagsisinungaling sa mga tao kasi nga, di ba sabi, walang sikretong hindi nabubunyag. Mabuti na rin, okay na rin to yung nalaman ko, at least natapos na rin yung pagiging tanga ko, yung ginawa mo akong tangan 4 years, natapos na rin. Kung alam ko lang na ganyan lang palang gagawin mo sa akin, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi hindi pa rin naman ako talo Talagang pinag-aadya niya pa rin ako hindi mo rin ako
matapos na rin yung pagiging tanga ko. Tsaka yun lang, magpakatotoo ka sa sarili mo. Yun lang ano ko sa'yo. Tsaka mahalin mo yung mga anak mo. Huwag lang puro sarili mo ang mahalin mo. Maawa ka sa mga anak mo, yun lang. Ako okay na ako, kayang-kaya ko yung sarili ko. Kaya ko magsakripisyo. Siguro may darating pa na na mas higit pa sa'yo. Yun lang, Papa Jack. No comment ho eh. Ay, nako. Salamat sa pagtawag, ate. I really hope you learned the lesson here, okay? Opo. Huwag mo nang ulitin yung ganyang kalokohan katangahan, ha? You wasted a significant amount of time believing in something na alam mong from the very beginning, di ba? May chance na nakalokohan yan eh. Alam mo naman yan eh. Tama, mali. Opo. Pero kasi nga, Papa Jack, hindi ko maisip talaga na kasi sa effort na ginagawa niya, lalo na dito sa Kaya nga ate, that's the lesson, Next time, ate, huwag niyo jowa sa internet, ha? Oo. Okay lang magkaibigan, sagutin niyo ng personal. At least kahit paano, ate, mag-gauge mo. At least, mga kaibigan, let's still believe in the magic of looking into someone else's eyes and believing, di ba? In the real meaning of I love you and I like you. I want you to be with me, di ba, sa buhay ko. I mean, wag nating walain yan. Did you know that before Bluetooth and infrared, mga kaibigan, and Wi-Fi, the first wireless connectivity is love. Wag nating yan, di ba? Wag nating walain. Alright? Opo, Papa Jack. Nakita mo, nasaktan ka na, ang atuwiran ka pa, naku, kakaldagang kita dyan eh. Alright? Opo. Sige, salamat sa pagtawag, ate. Salamat po, Papa Jack. Mag-ingat ka palagi dyan, ha? At pag may napunta ka natira ng pa sa Pilipinas, load ko. ano na? May natira pa sa load ko. O kapag nadalo ka ng Pilipinas sa Maynila, dumaan ka sa booth, okay? Opo. Magdala ka Yun nga, ng Papa picture Jack, ng camel, ha? Gusto mo, Papa Jack, ng tamor? Tamor. Ano ba? Ano yan? Yung date? Dates, dates talaga. Kasi nga po, tamor ang tawag nila dito. Akala ko ano yung tamo. Sorry. Salamat sa pagtawag, ate. Sige po, Thank Papa you. Jack. Salamat. Bye-bye. Bye. Mga kaibigan, our first caller tonight, the music comes from Jairo Lima with Magkabilang Mundo. Ang oras sa mga puluhan ay ganap ng bahala ka. We have 18 after midnight. Naiinip na ako, grabe na yan, ha. Sa Instagram, itag nyo ako ng mga pictures nyo. Mag-selfie kayo tapos gawin yung sarili nyo. Dapat ang angulo yung medyo malusog ka. Oo. Chubby but happy, ha? Dali na kasi sa Instagram. Itag nyo ako, dali. Di ba nag-post ako ng picture? O yan, kayo din dapat, ha? Sa pinaka-chubbing paraan. Pero siyempre, bias ako. Ang angulo ko, payat ako doon. Yan yun na. Okay na yan. O, close naman tayo. Magbigyan nyo na ako. Maligayang body po, mga kaibigan, sa lahat ng mga nawawalang homesick daw niya. Maligayang pakikinig po. Papa Jack, nawawala homesick ko. Yan, habang nakikinig sa inyo. Maligayang pakikinig po. Si Marge Nicor. Pangin number nyo. 8326171. Ang bilis mo kasi magsalita. Kung naman kahit mabilis ako salita, 10 taon ko na sinasabi, hindi mo pa rin-memorize. 8326171. 1-800-10-100-5683. Bahala ka na kung hindi mo ako. Joke lang pa naman. Nag-caller tayo, si Laika ng Makati. Laika. Hello po. Naniniwala ka ba sa hashtag ngayon na Chubby but Happy? Opo. Bakit? Member ka? Opo. Congrats. Hi, Laika. Hello po. Saan ka sa Makati? Sa may Guadalupe po. I can hear the rain. Is it raining? Medyo po. Ano yung maingay? Ulan ba yan? Yung po, electric fan po dun sa may Tsaka yung radyo namin. bukas, no? Pa? Yung radyo bukas. Wait na po. Okay na kuya. Okay na po. Patayin mo yung radyo ng electric fan. Ay!
Ano po, sa kwarto po kasi yun eh. Tsaka yung ref, patayin mo din. Patayin mo lahat ng appliances. Ano ba yan? Sige na ate. Anong ginagawa sa buhay ni Laika? Okay lang po. Ito Okay po. lang. Having fun naman po sa life. Hindi, anong ginagawa? Okay lang? Ano? Ay, sorry po. Ano po, ito po. Student po. Anong course? Ano po, HRM. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Naka-earphone? Hindi rin po. Ano ba yan? Mali ako. Sige. HRM? Apo. Okay. Anong year ka sa pag-aaral? Ano po, di ba first year po this pasukan. First year ngayon pasukan. Apo. Bakit parang na-late ka? Ano po, late enrollees po kasi ako. Hindi ka tumigil ng pag-aaral? Hindi po. Okay. Sige. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Papa Jack kasi po, yung friend ko, lagi po kasi siyang humihingi ng payo sa amin, mga kaibigan po niya. Bigyan mo yung number ko, tawagan niya ako. Then, after po nun, tinatanong po namin siya kung kanino ba yung hinihingan mo ng favor, baka sa ibang tao yan, hindi namin kilala. Teka lang ate, give me a background. Ano ba itong problema na to? Kasi parang hindi ko mag-gets. Ano po kasi niya, about daw po dun sa boy. Sabi ko, sinong boy? Hindi naman namin kilala, puro ka boy. Ginaganon ko siya. Then sabi niya, yung nasa class A daw po ng Marine, ay PUP ata po yun. Boss na siya doon tanda. Then sabi ko, okay. Sabi ko, so ano yung connection mo sa kanya? Ba't kahingi ng hingi sa amin ng payo? Yun po pala, matagal na po niyang crush. Then, kada po may girlfriend po, lagi po siya umiiyak sa amin. Sabi ko, bakit parang ikaw pa yung nasasaktan? Sabi ko sa kanya, crush mo lang naman siya. Then, once po, sa birthday po niya, pumunta po kami nun. Doon po namin nakita yung boy. Ay, in-invite niya. Apo. Then, after nun, nagalit po siya that time sa akin. Bakit? Kasi po yung crush po niya, lagi po akong kinakausap. Ang ganda mo na nga. Hindi ko din po kasi alam, basta po pag... Ikaw na, you already. Basta po pag ano po. Ibig, sa madaling sabi, patay na patay yung friend mo sa lalaking to. Opo. So, nung birthday niya, inimbita niya. Opo. Alam ba nung guy na crush niya? Hindi lang po namin alam. Pero I think po parang nahahalata na po niya kasi lagi pong doon ng text, chat ng chat. Yung kaibigan niyo? Opo. Okay. Then after niya sabi ko, ba't ka nagagalit sa akin? Wala naman akong ginagawa. Then sabi niya sa akin, kinakausap ko daw po kasi yung crush niya. Sabi ko, kinakausap ako eh. Sabi ko, ano magagawa ko? Then, nung pauwi na po kami nun ng mga friend ko, bigla pong hiningi sa akin ng crush niya yung number ko. Then, doon na po nag-start na nagkaka-text kami. Tapos, madalas po na sinusundo niya ako sa school. Parang, tinanong ko na po siya. Sabi ko, bakit mo ginagawa to? So, parang, wala naman ako makita ang dahilan. Tapos, doon po niya sinabi na kung pwede nga daw po niya akong i-court. Sabi ko, I-court? Anong court yan? Victoria? hindi po. Sorry, joke lang. Ano po, sabi niya sa akin, gusto daw po niya ligawan. Sabi ko, may masasaktan kasi. So sabi niya, sino? Sabi ko, yung best friend ko na tropa din ng mga barkada ko. Tapos sabi niya, bakit? Ba't naman siya masasaktan? Wala naman daw silang relasyon. Tapos sinabi sa kanya na may crush po yung best friend ko sa kanya. Then sinabi niya na matagal daw po niya nahahalata. Pero niya pinapansin. Opo. Naku, kung sana ang kwento ay parang yung nauna kanina, di ba? Na pag may tiyaga, magkakajowa. Gano'n. Yung kasabihan nila. Tapos, Then po, sabi ko na po sa kanya, bahala ka kasi ikaw naman yung maniligaw, hindi naman ako. Ang sa akin, ibig sabihin natin, binigyan mo ng permission ligawan ka. opo. Okay. Mga ilang weeks lang po yun, siguro 3 or 4 weeks. Nalaman po ng best friend ko na nililigawan po ako ng crush. Tapos nagalit po siya bigla sa akin.
nagulat din po ako na sa harapan ko, sinampal po niya yung crush niya. Ha? Opo. Sa harapan mo? Sinampal yung... Ano po Karapatan kasi, nun. yun nga po, ano po kasi, sinundo po niya ako sa school. Si ate obsessed. So sabi ko, ba't mo ginawa yun? Sabi niya, kasi daw sinasaktan daw po namin siya. Oo. Dahil lang daw po nililigawan ako nung crush niya. Tapos sabi ko sa kanya, wala naman kayo, di ba? Para anong masama doon? Parang wala akong nakikitang mali ginagawa niya. Then, after po nun, nagulat na lang po ako. Kinabukasan nun, kinalat po niya sa buong school na mahadera daw po ako, na malandi daw po ako. Pa ako. Naagawan ko daw po siya. Sabi ko, ba't mo sinabi yun? Sa mga kaibigan, sa mga barkada lang din po namin nalaman. Sabi ko, ba't niya sinasabi yun? Parang wala naman aton tatandang may inagawa ko sa kanya. Hindi naman kanya, no? Apo. Di ginawa mo yung lalaki. Hindi po. Sila na, nagtitigaw pa rin po siya sa akin. Pero may gusto ka na. Minsan dyan magiging ano yan eh, dyan parang dyan lalong lalalim yung pagtingin mo kasi parang you're trying to prove someone wrong. You're trying to prove someone something. Sana ate wag ganun, sana wag mo sagutin yung lalaki dahil gusto mo lang inisin yung kaibigan mong nangaaway. Ano po, nung nakaraan po, sinamahan po niya ako mag-enroll. And doon ko po siya kinausap na siguro mas maganda mo na nakausapin mo muna yung best friend ko para malinaw lahat para sa kanya kasi sabi ko, sinisiraan niya ako sa isang bagay na hindi naman totoo. So, Papa Jack, ano po ba yung pwede kong gawin? Kasi ilang beses ko na rin po tinatry na kausapin yung best friend ko. Wait! Okay po. Nag-trend! Nag-trending yung Chubby Paseki! Oh my God! Nag-trending siya! Oh my God! Nag-trending sa Manila ang Chubby. I want it to be trending, mga kaibigan, worldwide! Oh my... Ano yun? Saan to? Tin Gustales, saan mo nakita ito, ha? Twitter ba ito, iha? Yan Chubby But Sex. Chubby But Happy. Saan to? Facebook ba yan? Ano yan? Twitter daw po ata, Papa Jack. Twitter? Oh my, sikat na ako. God. Sikat na ako. Mag-wallstar na ako talaga. Bakit ba? Talaga? Di ba? May nagawa tayo may katotoran ngayong gabi. Diba, nagawa natin ng, nakapabigay tayo ng ngiti sa mga mukha ng mga chubby but happy. Sabi ko nga, itag nyo ako ng mga picture nyo eh. Di ba? Ayan, trending na yan. Pak, like, I'm so... Ate, salamat sa pagtawag. Okay na ako, bye-bye. Sorry. Tuloy mo na. Okay. Yan po, tinatry ko po siyang kausapin pero nire-reject po niya. Tatawagan ko po siya, nire-reject din po niya. Then, nung last month po, pinuntahan ko siya sa bahay. Kasama po si Ate Aislinn. Sino naman si Aislinn? Friend po namin. Nung sinamahan po niya ako, hindi po siya, lumabas sa bahay nila. Ang sabi sa akin ng kapatid niya, ayaw daw po niya ako makausap. Tapos, after nun, sinabihan na nga po ng mga kaibigan ko na pabayaan na lang daw muna siya kasi siya pa nga daw po yung mas tilingera sa amin dalawa. Sabi ko, paano niyo nag-away na kayo lalaki. Talaga. Sabi ko, paano niyo naman nasabi yun? Sabi ko, parang hindi ko naman ata makitang pilingera siya. Tapos sabi nila sa akin na, ang laki na kaya, mas maliwanag pa nga sa sikat ng araw na pilingera siya. Umaas pa siyang girlfriend, di naman. Talaga. Then yun po, ano po ba pwede kong gawin, Papa Jack, para makausap siya? Ay, ate, alam mo kung hindi naman siya receptive, wala naman dahilan eh. Honestly, ate,
if there could have been a way para masabi sa'yo, huwag mo nang patulan yung lalaki, ano na lang, tanggapin mo na lang, natapos na ang lahat. I could have told you that. Kaya lang, syempre, I mean, you are not supposed to explain yourself to anyone just because you like someone. Opo. Ganun kasimple yun di ba? You are not supposed to ask permission from her na magpapaligaw ka. Although naiintindihan ko sa mga ng love niya kasi syempre una niyang crush yun tama mali. Tama po. Oh, pero para manampal siya ng lalaki, hindi naman siya niligawan at di naging jowa kahit kailan only because ikaw yung mas gusto. I mean, that's desperation. Opo. Di ba? Oh. Opo. At ate bilang ganito eto hilingin ko sa'yo. I appreciate the fact that you are trying to reach out para mag-usap kayo. But you have to remember, ate, sa paningin niya, you will always be a kontrabida. Huwag ka na lang mag-reach out. Diba? Kasi syempre, alam mo naman, diba, kayo mga babae, ganyan kayo, may issue kayo talaga. Dumating nga kayo sa party na may kaparas kayong damit, nagagalit kayo sa taong yon. Walang ginagawa sa inyo. Ganun kayo tama mali? Tama Oo. po. Pumunta ka ng party, may kaparas kang damit, busit ka sa taong yon. Opo. Tama? Opo. Oo, kami mga lalaki, pag nagpunta kami ng party, at meron ka mukha damit namin, naging best friend namin yon. Yun ang tama ba ha? Tama. Oo. Kayo mga babae, pag nireply namin kayo ng K, nagbubuhit kayo. Sa amin mga lalaki, normal lang sa amin yon. Di ba? Wala kami issue doon. Opo. Paliwanag ko lang, di ba? Pag Opo. tinawagan ka ng babae, at ang topic lang naman, halimbawa ay, nabili mo na ba yung blouse? Ang pag-uusapan niyo mula sa blouse, hanggang sa ex, hanggang sa profile picture, lahat pag-uusapan niyo. Kayo mga lalaki, pag, brad, nabili mo na yung t-shirt, okay, sige brad, tawag ko later ha. Tapos, ganun kami. I'm not saying na it's a bad thing, it's just that, ate, karakteristik kasi ng pagiging babae yan. Ang sinasabi ko dito, whether tama ka o mali ka, alright? Whether tama ka o mali ka sa pag-reach out sa kanya, ate, at kung tama o mali ka man dun sa pagpayag sa lalaki niya na naligawan ka, huwag ka na lang munang mag-reach out sa kaibigan mo kasi you did your part already. Opo. Hindi mabusit talaga sa iyan. Imagine mo na lang nagawa niya sampalin yung lalaki nang wala siyang karapatan. Ganun siya ka-desperada. Alright? I want you to remember this, okay? Okay. Between the two of you, siya ang nasaktan. Whether tama siya o mali sa ginawa niya, nasaktan na siya. I mean, you don't need to rub it in bilang kaibigan if you really consider her as a friend. Alright? Opo. Now, the question is, do you like the guy? Hindi ko po alam. Yeah. Alam mo kung bakit? Natanong ko. Bakit Eto po? kasi yan, ate. Pak. Ang totoo niyan, ang totoo niyan, ate, kasi you are not giving me an answer na no. So, malamang yes yan. Tama mali? Tama po. Pak. Okay? Opo. So, gusto mo na nga. Hindi ko pa masabi kasi... I mean, ilang worry ko, ate. Sana wag dumating yung point na kasagutin mo lang siya only because you're trying to prove something to someone. Ha? Opo. Kung nakaanta ba yung friend mo, anong gusto mo sabihin? Jane, yung about dun sa crush mo, siya kasi yung nag-decision na ligawan ako. So, hinayaan ko lang siya nanligaw. Pero sana, yung friendship natin hindi masira nung dahil lang sa kanya. Kasi, mas kilala kita kaysa sa kanya at mas kilala mo rin ako kaysa sa kanya. Sana yung mga kinakalat mo sa school noon na baka gawin mo pa rin ngayon, wag mo na sanang gawin kasi ako yung nahihirapan sa ating dalawa eh. Iniisip na ibang tao na ganun ako kahit hindi naman. Sana kausapin mo ko if kung okay na talaga sa'yo, kung hindi na masama yung loob mo sa akin. Willing ako maghintay kung kailan mo ko gustong kausapin. Yun lang po. Okay. Okay? Apa. Doon naman sa manliligaw mo, gusto ko marinig. Paul, yung about dun sa best friend ko, There's a
sana din naintindihan mo siya kasi sobra siya nasaktan. Hindi niya expected na ako yung sigawan mo. Din sa dinami-rami ng tao, ako pa. Sana intindihin ko na lang siya ngayon kasi nasasaktan talaga siya. And yun lang po. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you Papa Jam. closer I get to touching. Ayaw ng pangunahan, but there's no point that you're going through all of this chaos kung wala kang gusto dyan. But then again, I am glad that you're taking your time and you want things to happen at the proper way. Opo. I appreciate that. Ibig sabihin, hindi ka malandi. Ay, Bakit? wala. Ano sabi ko? Wala. Ayaw mo nun? Ibig sabihin, hindi ka malandi. Opo. Di ba? Opo. Sige, salamat sa pagtawag ate ha. Thank you din po. Oy, hashtag mo na ha. Opo. Hashtag, Ano nga ulit yun? pwede naman to. Chubby, but happy. Okay. Okay? Opo. Okay? Opo. Yan. Tapos pag na-hashtag mo na yan, uunlad ang buhay mo. Yan ang benefit niya. Merong financial reward talaga yan. Okay? Okay po. Mga kaibigan, tinatawagan ko lahat ng kampon ni Papa Jack na i-hashtag na po ang hashtag happy but happy. Ano po? I-type nyo lang mga kaibigan sa inyong mga telepono ang katagang hashtag chubby but happy na meron pong mga kaibigan capital letter po ang bawat umpisa po ng salita. Ayan po, kitang-kita po mga kaibigan sa ating camera mga kaibigan. Nagtitrending na po ang nasabing hashtag. Ay, nako. Trending ako in fairness. I like it. Sikat na ako. Ate, Opo. good mood ako bigyan ng ticket ng Star City. Ay. Kayo nung crush mo. Ay, nung nanibigyan. Ha? Okay ba sa'yo? Opo. Ha? Alright? Opo. Kayong dalawa. Hindi ka Apo. pwede magsama ng iba. Opo. Okay? Opo. Ilang kayo sa barkada, Yulet? Ano po kami? 8 po. Oo, kayong dalawa na lang pala. Sige na nga, bigyan kita ng 8. Opo. Isama mo yung kaaway mo kaibigan, yung mga aaway siya, ha? Grabe. Okay. 8, ha? Opo. Na masaya lang ako eh. Trending ako ngayon. Hindi ko lang makita. Paano makita? Medyo tanga ako sa teknolohiya, mga kaibigan. Anyway, salamat sa pagtawag ate. Diyan ka lang sa kabilang line. Aaron will talk to you, ha? Okay po. Alright, stand by. Diyan ka lang. Mga kaibigan, ayan po. Kinuha na po ako ng ate pong si Aaron po ang nasabing caller. Mga kaibigan, hanggang ngayon po ay nahanap po natin ang nasabi pong hashtag. Hindi po natin makita mga kaibigan ang importante. Ay po natin mga kabayan mga kaibigan ang nagbigay po ng picture o larawan ho. Ano po, ayun po. Ay nako. Nakakatuwa naman kayo. Napasikat nyo ako. Maganda yan ha. Pasikatin nyo ako mga kaibigan para mabayaran ko yung Meralco bill namin. Pakibati si Nanay Ramon na nag-chaya ba't happy sabi dito. Eh, di kayo na.
Mga kaibigan, sorry, hindi ko lahat kayang batiin, pero patawarin nyo na ako, pero salamat. I'm playing now few songs, or I think ilan lang to, at magpapaalam na ako. Yung mga hindi ko nabati, I know a lot of messages mga kaibigan are coming in sa aking IG. I'm sorry if I cannot read all the comments. I have not been reading in a lot of the comments mga kaibigan several nights now. Hindi ko lang kayang tapusin lahat. Sana mapatawad niyo po ako. Hindi perfect, cute lang. Pasensya na. Play muna ako ng kanta mga kaibigan. Ang magandang kanta sa caller natin. Alam ko na. Ipaglalaban ko Fred Aguilar. Parang hindi tama, ano? Alam ko na. Ay, alam ko na. Mag-play tayo ng paborito kong kanta lately. Pak, mga kaibigan. Kung na ba si Mr. Right?